This song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more.
deserve a 1,000 hallelujahs and 1,000 more. For you deserve all the praises and the honor that we can give. Lord, we thank you for unhindered revelation that you're going to give us today. Thank you, Lord, for the rebuke, for the instruction. Thank you, Lord, that our hearts are open, our mind is clear. Give us a heart, Lord, that is receptive not only to your words, Lord, but also to your instructions. Father, indeed today is a celebration of your goodness, not only in our lives, but also to the lives of those people around us. The glory belongs to you alone, none of me, Lord. Use me as a vessel of your revelation and word. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin. Praise God. Hallelujah. And meron ba? Neng. Takamat. Nandito ko sa amin. Yan. Salamat ay. Praise God. Alam mo, feeling ko pag dito ako umupo, worship team ako ba? Praise God. For the last 2 Tuesdays, I believe, last Tuesday, we talked about true worship. Amen. That the true worship or worshiping God in spirit and in truth is acknowledging everything came from Him. O galing sa Kanya lahat. Alam, pwede mo pala mag-Tagalog. Pwede mo mag-Bisaya dito? Praise God! Sa buhay ng mga Bisaya, kasi kung hindi kayo umalis talaga dun sa lugar mo lang. Walang tao. Kasi really indeed you are favored by God. Kahit sa office namin, ilan kaming Pilipino, 3.5. Kasi may half doon na lokal, na kabayan. So, dalawang Bisaya, si Mike at si Alma, nasa naluluwa. Mas yung lokal, ang kalahati, Bisaya pa rin. I was asking her, I told her, sabi ko, Neng, in English man, Neng, parang 13 years old. Sabi niya, my mother is a Filipino. Uy, kabayan, saan sa Pilipinas ba? Again, de Oro. Na, alam mo, there's something in my heart praying na sana Tagalog na to, para maturo. Hindi man siya marunong mag-Tagalog, pero nakakaintindi siya ng Bisaya, so lugi talaga ako. Yung kita. Praise be to God. Tunay na pinagtatagpo-tagpo tayo ng Panginoon. Okay, true worship, last 2 Tuesdays, true worship is offering everything to God. Lahat ng meron tayo should always comes back. Ang achievement in life will be returned to God. Hindi tayo hindi natin pwedeng sabihin, ang galing ko kasi. Diba? Kaya ako naging Miss Universe. During my days, kung nakita mo lang. But let's make it a point that when we are receiving something from the Lord, kasi lahat naman ng mabuti pinapadala yan ng Panginoon. Whether it is trials, mabuti rin yan. Kasi God is giving us, God is just training you for something bigger than you can handle. Yung mga nasayang nating kahapon na, kaya ang talaga na, kahapon na yun. Diba? Ang importante yung ngayon. Ang importante may natutunan tayo. Ang importante nakita natin kung ano ang gusto ipakita at ituro ng Panginoon. The worship belongs to Him alone. Even when we die, may awarding sa heaven Nung itunuro yan, palakpakan tayo May awarding. Lahat pala ng soul na dinala ko kay Lord. Plus 1 crown. Lahat pala ng good deeds ko, I will be judged and my award in heaven. Kasi
Pinag-usapan nga natin that we should win soul for Jesus. Bakit? Kasi pag nag-awarding doon, tapos wala kang nadala, kawawa ka. Isipin mo, tumatanggap sila lahat ng award, nakaupo ka lang. Di ba? Okay, nandun ka. Uy, Dong, sandali lang kasi kuha ako ng award. May dalawang ano. So, ilan na ba yung sa'yo? Ano ba yung save ka lang? Di ba? Tapos, sige nga. Because true worship is acknowledging that everything belongs to God. So kanya-kanya tayo, yung iba nakasamo. Ikaw man wala kang dala. Di ba? Everybody's offering into to the throne of God. Kasi ibabalik mo ang kapurihan ka sa Panginoon eh. Di ba ba? Tapos wala kang mang may offer kay Lord. Much worse kung meron kang isa o dalawa tapos ayaw mong ibigay. Di ba? Imagine, nasa heaven ka na, selfish ka pa. Di ba? So true worship is acknowledging that everything that has happened to us, all the achievements, all the blessings that we have received, everything, kahit paano yan, we offer it to God. Kasi galing yan sa Panginoon. Ang trabaho, ang yaman, ang ganda, ang talento, lahat. Galing sa Panginoon. Then last Tuesday, we talk about idolatry. Idolatry in a sense of yung ginawa ng tao. Ano? Si Baal. Maganda rin ang kwento ni Baal. Pinugutan siya ng ulo, if I'm not mistaken, ni who's the warrior? Yung duwag. Yung nagtatago sa sundalo pag nagpano ng palay. Gideon. Di ba? Pagkatapos siyang pugutan ng ulo yung idol, sinugod siya ng mga tao. Ang sabi niya, kung talagang may kapangyarihan ang tinatawag ng Diyos, bayaan niyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa akin. We talk about Nebuchadnezzar. Diba? He is the king. Itinalaga din siya ng Panginoon. Para anong naging problema? Ang gusto niya, siya na ang sambahin, hindi na ang Panginoon na nagluklok sa kanya. So nagawa siya ng rebulto niya. Ang sino mang hindi sumamba, ay iahagis o itatapon sa pugon, which is been heated 7 times. Praise be to God, yung mga kaibigan natin, si Abednego, Shadrach, and Meshach, Shadrach, and Abednego, they were protected by God. Why? Because of their faith. Ang sabi nila, buhay man o patay, itatawid kami ng Panginoon. O puprotektahan kami ng Panginoon. At kung hindi man, ang sabi niya, di ba, patuloy silang magpupuri sa Panginoon. That is worship to God. That is not bowing to any kind of idolatry. Even Saul, ano naging problema ni Saul? Offering to God, he was given an instruction by the prophet Samuel that he should offer, that Prophet Samuel will be the one offering before King Saul will go to war. To Amalekites, sa mga Amalekites. Ano? Kaya lang, anong ginawa ni Saul? Inunahan niya ang instruction ng Panginoon. Di ba? Which leads him to idolatry as well. So ano nangyari? Nawala yung anointing. Di ba? For God hates idolatry. Okay? Pastor, Old Testament na naman yun eh. Wala na dyan sa cornice yung rebulto ni Nebuchadnezzar. Tinanggal na, di ba? Nilipat na. So now, or today, we are going to talk about modern idolatry. Modern kasi mga millennials man tayo, di ba? In average ang edad, in average. Siguro tatama, papasok tayo sa millennial. Muntik na. Praise be to God, nakasama tayo. Glory belongs to Him. Praise be to God. So, modern idolatry. What is modern idolatry? Modern idolatry, or as we define idolatry, is that we are giving position to something. Meron pala ako dito. The value that you give to a person or thing more than that. So that is idolatry. Hindi na yan yung pagsamba sa bato, hindi na yan yung pagdadasal sa rebulto. Ano? But the value that you give to a person or a thing more than God is what we call idolatry.
as well. Pag naglagay ka ng isang tao, ng isang bagay na mas mataas sa Panginoon, idolatry yun. Okay? Malinaw tayo. Ngayon, ano ba sasabihin ko? Ngayon, if we have placed someone above God, we are creating our own God. Alam mo, idolatry, the issue of committing idolatry is that we cannot wait for God's answer in our prayer. We cannot change the way we live, so we create our own God. Uy, maiintindihan ako ni Lord. So you were creating your own God based on the things that happening to you and based doon sa mga bagay na gusto mong mangyari sa'yo. You tend to bend God's principle kasi I believe all of us, or if not all, marami sa atin ang may alam what God or how God wants us to live our lives. Alam mo kung paano mo gusto, alam mo kung ano ang gustong pamumuhay ng Panginoon para sa atin. Tama ba ang Tagalog mo? Yung pambuhay mo. We all knew that we should live our lives according to God's will, in His term, in His will, diba? In His timing, hindi yung tayo. Kasi minsan, kadalasan, nagkakasala ang tao when we receive instruction from the Lord, when we knew that it is written in His book, in the Holy Bible, ano po, ang sabi doon, my plan for you is to prosper you and not to harm you. Then we pray to God, we bend our knee and ask, Lord, ano bang mga hinihiling natin usually? Trabaho. Ano pa? Taas ng sweldo. May sino pong mahiningi kay Lord? Praise God. Bahay. Lalam na naman yung bahay. Hingi tayo ng hingi ng bahay, pero yung partition natin, hindi natin malinis. So how can God give you a 3-bedroom house if you don't know how to take care of the small things that God has entrusted into you? Kasi through worship, it belongs to Him alone. Di po ba? Naalala ko ito yung bahay. Okay, di ba? Ang sabi ni Lord, total, nasa bahay na rin lang tayo. Ang sabi ni Lord, I will give you your own house. But seek first the kingdom or my kingdom. Sabi ko, tagal naman. I've been seeking for God's kingdom in your own term. Di ba? Kasi may principle yun eh. Seek first the kingdom of God and its yun ang principle. Seek ka man ng seek. Okay ka man. You've been seeking. You've been learning. You've been studying the Word of God. Pero wala namang pagbabago sa buhay. Where is the righteousness? Oh, ginaya man ako ni Jesus. Praise God. Diba? Where is the righteousness? How? Kasi sabi doon, seek first the kingdom of God and its righteousness, and all of these things shall be added unto you. So, paano may maa-add? Hindi natin tinatamaan ng principle. Okay, but we were praying for the house. Kasi sabi, ask, and it will be given to you. Diba? Knock, and it will be open. And when you pray, believe that you already receive it, and it will be yours. Sabi, diba? So, yun ang mga prinsipyong hinahawakan mo. Di ba ba? Ay ngayon, nainip ka. Nainip ka sa bahay na ibibigay ng Panginoon. Anong ginawa mo? Lord, di na ako ng church. Alaman yung bahay na, loan na lang ako. Siguro this is God's will for me. Pwede naman. Di ba? But, you did not trust God in His timing. Kasi sa totoo lang, whether we like it or not, whether we admit it or not, ayaw ni Lord na nangungutang ang kanyang lingkod. I have never seen a righteous man forsaken. Pero if that's the way we live, if that's the strategy, alam mo, minsan naiinip tayo eh. Ay, hindi naman ako marunong mag-ipon, mag-loan na lang ako. Which is, ginawa ko man yan. Guilty. Sige, guilty. Di ba? Okay, because I believe my trust during those times, wala pa man ako kay Lord. I believe na iyon ang will sa akin ng Panginoon. Just for that for me to acquire property, gustador man ako.
Hindi ako natutulog na may pera sa bulsa. Piling ko talaga magkakasakit ako ba? Lumubos ko lang talaga siya lang. One day, millionaire. Ang sarap sa pakiramdam. Tapos kinabukasan, ang sakit na nga over. Wala kang mga pera. Ano yun? 2 araw ka pa lang sa Pilipinas, 3 araw, nangungutang ka na. Ano? Alam mo yung first 2 days ka lang may load. Yaman mo, tawag-tawag. Mga 3 araw, nagtatext ka na lang. Pagka 1 linggo, nagpapapasa ka na dahil ala ka man ng pera ba? Okay, now, we're asking for a house. Hindi pa pala ako nakakalayo sa bahay. Nainip tayo. Instead of obeying God to seek His kingdom and live according to His righteousness, di ba? Ang ginawa natin, we go on different ways. Tayo mismo ang gumawa ng solusyon on the things that we are asking God to solve for us. Yung mga inihihingi mo ng solusyon sa Panginoon, inunahan mo na si Lord. Okay? Tama, ito siguro ang sabi ni Lord. Ito siguro ang gusto ni Lord na gawin ko. Look at what happened to Sarah and Abraham. They did not wait for the timing that God has given them. The promise has been made. Abraham, magiging ama ka ng mga nasyon. Diba? A son will be born sa'yo. Diba? Kay Sarah, si Sarah ang asawa eh. Si Sarah eh. Diba? Si Sarah ang asawa eh. Ano nangyari? Nainip si Sarah. Sabihin ko sana, nainipin yung mga babae, bigyan lang ako yung lalaki, konti lang. Huwag na lang. Siguro binulangan ni Abraham, pumatpits tayo. Nainip si Sarah. Anong sabi? Abraham, doon, sa servant ko, doon sa slave ko, si Hagay, baka sa kanya ibibigay. Through her. Pero sabi ng Panginoon, through you, ikaw. Ibig sabihin, sino ba kasama ni Abraham? Si Sarah, di ba? Si kay Sarah ang gagaling. Hindi sa hindi sa slave. Nainip si Sarah. Ano nangyari? Nagkaroon sila ng anak, si Ishmael. Times goes by. Nag-aaway na si Sarah at si Hagay. Kasi Hagay has a pride na ako, nabigyan ko ng anak si Abraham. Ikaw hindi. Hanggang sa si Sarah na rin ang nagsabi kay Abraham. Siya man ang nagsabi na muna. Oh, anong sabi niya kaya nung magtagal na? Palayasin mo na yan. Diba? That is the consequences of not waiting for God's perfect timing. Pag inuunahan natin ng Panginoon, we are creating our own God in our heart na mauunawaan tayo ni Lord. And when we are creating our own God in our mind, magiging kaugali mo ang Diyos na ginawa mo sa isip mo o sa isip natin. Why? Because you want God to bend His principles para mag-fit sa'yo. But what we need and what we have to do is bend our knees and pray to one and only living God. Amen po? Okay. Simulan na natin. Now, idolatry is the value that you give to a person or a thing or more than God. Sino na ang nagbigay ng ganyang importansya sa tao? Sino na ang nasaan uli ako ng kamay, parang pero kaya lang. Agi na lang ako. Huwag na kayo tumaas ng kamay. Pero dito ang tingin ha. Alam niyo na kung bakit. Para hindi halata na kayo ang pinag-uusapan dito. Dito na kayo. Kunyari hindi tayo lahat guilty. Ako mantingin sa inyo. Kayo mantingin sa akin. Okay? Para hindi tayo mahalata. Now, Matthew 6 verse 24. No one can serve two masters. For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Hindi pwede that we are serving God, ano po? That we are serving God in His term and in His will, tapos when we are losing money, we're losing faith to God as well. Or, we wanted to accumulate more money, di ba? And less time, less worship, and less praises will be given to God.
So ganito, pag sinabi natin ngayon, halimbawa, yung mayaman ako, praise be to God, isasama mo kayo. Di ba? O sige, yung mayaman kayo, isama nyo kami. Okay, para masaya. Mag-tides man kayo pag yumaman kayong lahat, ha? So ganito, kahit di nyo na balatuhan. Okay, ganito. When we are accumulating money, nung wala tayong pera, you were asking, Lord, give us the provision. Lord, you are the God who provide. Lord, binasa mo lahat. You are Jehovah Rapha, Jehovah Nisi. Tinawag mo lahat ang pangalan ng Panginoon. Ano? Tsachamba rin ako dyan. Di ba? Ngayon, when we are accumulating money, ang dati kasi, pag Sunday, nagsasara tayo ng tindahan because we're going to worship God. Let's say sa Pilipinas. Di ba? Naging dalawa na yung ano. Lord, palaguin mo to for your glory. Okay man, no? Dahil lumalaki ang negosyo, dumadami ang tindahan, hindi na tayo nagsasara pag Sunday. Una, si Mrs. na lang paatirin natin. Yeah. O, ikaw na lang muna matanda ako magbabantay. Di ba? Isama mo mga bata. Okay, okay tayo. Nagkatatlong branch. Huwag ka muna umatin. Kasi wala man tao doon sa kapila. Baka mamukitan tayo. Diba? Malaki na yan. Pahatid mo lang sa tricycle. Pasundo natin mamaya. Diba? So eventually, now we are creating our own idol. We are now serving money or the establishment or the things accumulating money rather than serving God. Pero kung titingnan mo noon, you were praying for that business. Tapos nung binigay na ng Panginoon, ano na nangyari? Nakalimutan natin ng Panginoon and we wanted to serve the businesses that we have. Diba? Tapos pag meron kang, alam niyo na yung kwento niyo sa tindahan, mahirap yan. Pag may nangutang, tapos hindi ko pinautang. Alam prayer niyan eh. Doon, punuin mo ang tindahan. Isa man kasi nasa harap. Lord, punuin mo ang tindahan ni Randy hanggang hindi siya makahinga. Hindi siya nagpautang, selfish. Sabi, pray for your enemy, love them and bless them. Grabe yung prinsipyo. But don't be enslaved by money or the thing, or you don't think that your businesses, our work, is the source of our money. It is God who is the source of everything that we are receiving. Daluyan lang yan ang pagpamahala ng Panginoon. Amen? Okay. Now, we cannot serve two masters at the same time. Why? Because we're going to despise the others. Ito ang matindi. Ang sabi dito, we cannot serve God and slave to money. Yun ang pinaliwanag natin kanina, nauna ako sa slide ko. So if we are going to serve God, we serve God, hindi pag may free time tayo. Hindi yung, uy, maganda ang mood ko. Di ba? Maganda ang mood ko ngayon. Ako ang magbo-volunteer ako magluto. Praise be to God. Sana laging maganda ang mood. Kasi pag maganda ang mood nagluto, masarap din eh. Hindi man biro ang magluto. Really, hindi. Napakahirap. Okay. Serving God does not mean, alam mo yung hindi kailangan na magtalino ka. Hindi kailangan na magaling ka. Ang kailangan lang ng Panginoon, taong magpapagamit at pusong handang magpagamit sa Panginoon. Pwedeng wala pa tayong pera ngayon. Pwedeng may pera tayo pero hindi sa inaasahan natin pera ngayon. Pero come to think of it, we still have God. And God is working. Ano ba? Now, moving forward. Ang sabi dito, 25. This is why I tell you not to worry about everyday life. The Lord is speaking. Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than clothes and your body more than clothing? Laging merong mas importanteng bagay sa iniisip mo. Diba? That is why I tell you, do not worry about everyday life. Huwag mong gawing sports ang pagiging ang warrior. Anong sports mo? Mag-alala. Aba, gumagaling ka na. Di ba?
Kasi tingin ko pa lang sa'yo, parang champion ka na sa pag-aaral mo. Hindi mo ba? Why? Because God wants us to trust Him. Alam mo kung bakit lagi tayong may pangangailangan? Hindi nyo ba naisip? For all those years, lahat lagi, araw-araw may pangangailangan tayo. Because God wants us to depend on Him. At hanggat hindi ka nakadepende sa Panginoon, not unless you fully surrender and lean to the power of God who will provide for us, lagi kang may kailangan. May kotse ka na, ay, kailangan ko ng mas malaki. Maganda ka man, ayos ko ilong ko. May trabaho ka man, di ba? Hindi ko sinasabi na bawal. But what I am saying is that when we lean to God, we feel complete. Hindi ko sinasabi na kasi pinagtalunan din naman sa office yan. If it is God's will to change our appearance. Ang stand ko kasi dyan, not unless nagpa-sex change na, pwede man yan. Kasi even the Old Testament, people are wearing jewelries and everything to make them look good. Pero huwag ka lang magpapapalit ng lalaki ka, gusto mo maging babae. That's a different story. Okay? Now, and your body more than clothing. What's next? Ito ang maganda. Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable than they are? The Lord is saying, I will feed you. Kasi meron sa atin that we are depending, I believe wala naman dito na. We are depending to someone na pakakainin tayo niyan. We are depending on our income doon sa trabaho natin na ay, trabaho ko nagpapakain sa akin. Yes, indeed, that is our bread and butter. Pero that's just daluyan lang yun ng Panginoon, yung pagpapalan ng Panginoon. So ang source lagi niya, true worship is acknowledging that God's the source of everything. Okay, ang trabaho will give us promotion, will give us increase. Talagang patitikimin niya tayo ng dagdag na sweldo. Pero galing yun kay Lord. Hindi yung galing sa boss mo. Siya lang ang pumirma, but God is the one who supply our needs. Diba? Isipin mo nga to. Oh, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns or in barns. For your heavenly Father feeds them. Yung ibon nga pinakain ng Panginoon, ikaw pa ba naman? Amen. Diba? Eh, pastor, ibon man yan, di man yan tao. You know what's the difference between us and that bird sa Matthew 6? Birds are focused on the purpose that God gave them. Anong purpose ng ibon? Diba, magdala ng seeds from one place to another. Why? Para mag-cultivate, para patuloy ang growth ng mga puno, ng mga bulaklak. And tayo, what's our purpose? Our purpose, why God created us, one of the purposes that to worship Him, to acknowledge Him as God. Pero ano nangyari? Buti pa yung isda, alam niya hindi siya pwedeng lumakad. O, totoo. Di ba? Ang isda was made to swim. Ang tao was made to worship. Pero makulit tayo. We are created in love, but still we have anger and hatred in our hearts. Diba? May nakita ka na ba yung isdang na malengke? Malengke yung baka ito yung assignment na bigay sa akin. Sabi lang, lamay ka lang dyan. Di ba? Tayo man has given an assignment by the Lord, but we don't want to obey God. Kulit din ng tao eh. As long as we're going to do the purpose that God has given us, kung bakit niya tayo still binubuhay, God will take care of us. Amen. We are meant to worship God in spirit and in truth. Okay? Kasi nakaroon talaga tayo ng idolatry pag ganyan.
What else? Can all your worries add a single moment to your life? Sino na dito, siguro kung nakakadagdag ng buhay ito, walang mamamatay sa cancer. Kasi yung mga cancer patient, may worries yan eh. So kung dumadagdag, nag-accumulate ng buhay ang worries, ma-extend mo yan, ma-extend. Diba? Uy, kukunin na ako ni Lord bukas. Nag-worry ka. O di madadagdagan ko ulit ng isang araw. Kaya lang ang problema dito. Ang sabi dito, can all worries add a single moment to your life? Alam mo, this really hits me like a pile of brick. Lulusa sa akin. Nagmamaganda man ako dyan. Paghapon, naglalakad naman ako dyan pag hindi sa Alrim, dito sa Baladia. I was talking to God while walking. Sabi ko, Lord, I have this feeling in my heart. At ko kasi kinwento, dapat amin lang kasi. Lord, I have this feeling. Kasi kakahiya magpastor ka, tapos may feel ka. Kailangan, nasabi ko na, madali man. Sabi ko, Lord, I have this feeling in my heart. Kasi I have this feeling na hindi dumating ang time na hindi ako makapag-provide for my family, yung lifestyle na. Siguro kaya malayo din ang nalakad ko kasi hindi ko napapansin yung naglalakad. Really, the God, I believe it's God. Wala naman ako ibang kausap at that time. Ang sabi niya, you have fear because you are creating your own God. You're not trusting me. Amen. Fear is one sign of you still have pride in your heart. Naglalakad talaga ako ng naluluwa. Subukan hindi ako napapagod kasi naluluwa. Kasi alam mo yung napagalitan naman. Di ba? Kaya yung preaching na to, ako man ang unang tinamaan. So, lakad-lakad ako ganyan. Tapos alam mo yung hindi mo alam kung pawis o luha. Parang praise be to God dahil sinabayan. Kasi parang namang may problema na naglalakad ka, na umiiyak ka ang init-init. Buti na lang nasabayan ng pawis. Kaya ba? Praise be to God. Because I know in my heart that if that fear in my heart is mananatili at magtatagal, it will grow. And there will be a time that I will not lean on God's power and moves in my life. Magdidepende ako sa sarili ko. I will look for another job. I will try to establish something. But, depending on God is talagang natutunan ko talaga yung isang araw to depend on Him fully. Sabi na, ako man ang Diyos. Lahat man tayo worker ni Lord. Di ba mas magandang kumpanya, mas maraming benepisyo? Di ba? Pag magandang kumpanya, ang daming benepisyo, ang taas na sweldo. Si Lord man ang amo natin, may kanya ng langit at lupa. Di ba? Ang healing is free. O di ba? Kaya nga sabi dito, pag natatakot ka sa magtumayo, baka tayo ba lang? Paano pag nag-collapse ako? Huwag kang mag-alala, provided man ang healing. Hindi ba? Ang benepisyo, ang ganda, eternal life in heaven. Pag hindi mo alam, God will equip you. Wisdom is free. You don't need a teacher, the Spirit lives in you. Ganyan man ang mga lingkod ng Panginoon. Ganyan man tayo na naglilingkod sa Panginoon. Di ba? We have our comforter pag nalulungkot tayo. We have our, a friend who lay his life for us. But do not worry. God is teaching us not to worry. It will create idolatry in your heart. Do not worry and trust God. Faith is the only currency in heaven. Di tayo pwede magdala ng pera doon na. It is just faith. When you want to claim something from heaven, nandun ang source eh. Our Father who art in heaven. So nandun sa heaven ang source. Though He is a spirit that dwells among us, nandun ang source in prayer. Diba? So ano man ang nangyayari sa mundo, hindi na siya shaken si Lord. So you just ask doon sa source. Diba? No need to worry. Surrender your worries to God. What else? Ito. And
Why worry about your clothing? Nabasa ko na ba ito? Naulit ba? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing, yet Solomon in all his glory was not dressed beautifully as they are. Si Lord man na nag-clothe sa lilies. And even Solomon, yaman ganun. Hindi siya nakapagsuot ng damit na ganun. So I rather trust God. I rather trust the living God than create my own God. Amen? Little faith. So 30. Nasabi niya, and if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Ito ang pangako ng Panginoon. He will certainly care for you. Siya man ang bahala sa atin if we surrender to Him. Okay ba tayo? Praise God. Now, ito. 31, basahin ko lang. So don't worry about these things saying, what will we eat? Anong kakainin natin? Alam mo, hindi kami nag-worry dyan, pero lagi yun ang tanong namin. Anong ulam? Anong kakainin natin? May kakainin ba tayo dyan sa may kakainin ba tayo dyan sa rep? Di ba? Naging ugali ko na siguro yung magtanong anong kakainin. Anyway, yan naman. Sabi dito, seek the kingdom of God above all else and live righteously, NLT translation, and He will give and He will give you everything that you need. Value God above everything else. Si Lord ang itaas mo ba sa ating mga buhay? Hindi po ba? I know na importante ang trabaho. Alam ko na importante ang pera kasi even the proverb says there are a lot of problems na ang solusyon pera. Okay. Pero don't pursue money. Nagiging problema, alam mo ang gusto ng Panginoon, I believe lahat tayo mayaman eh. Lahat kayo mayaman. But God don't want na pag mayaman na tayo, that our money or the riches, yung yaman natin will become more important than the giver. Kaya ka pinibigyan ng Panginoon is for you to acknowledge that everything comes from Him. Hindi parang talikuran ng Panginoon and then create your own God. Hindi po ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Malaman at ma-realize natin that in all the needs, yung lahat ng pangangailangan natin, in Matthew 6, lahat ng pangangailangan natin, lahat ng needs natin, lahat ng kailangan natin sa buhay will be provided by Him. So there's no need to turn from other God. Di mo ba? Kasi bakit naman? Anong dahilan? Why we need to turn to idolatry? Why we need to praise and worship other gods? Alam mo, pag naiintindihan natin that it is God who is truly providing everything that we need, and even our hearts, ano po? We're going to fully surrender to Him. Amen? Amen. God don't hate idolatry. What else? Sexual immorality. Ang sabi, you say, I'm allowed to do anything. Sexual immorality, may bata, wala man siya. Or sex can be idolatry. It can be your idols or idol. They say, I am allowed to do anything. Ang sabi ni Pablo. Ano po? And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to do anything. Okay? You say, food was made for the stomach
and the stomach for food. Totoo man, sabi ni Paul. This is true, though someday, God will do away with both of them. Anong sunod dito? Totoo naman. Hindi po ba? That food is for stomach. Amen? Ay, ang sunod dito. But you can say that your bodies were made for sexual immorality. Because sex can be your idol. What is the idol? Definition of modern idolatry: placing something or someone above God. If sexual immorality is involved, anong nangyayari? We are placing it above God. Kasi alam mo man ang, eto tayo alam mo man ang sabi ni Lord about that. Alam natin lahat ang sabi ng Panginoon tungkol sa sexual immorality. That is the only sin that you are not just sinning to your partner, sinning to God, but you are also sinning to your body. Kaya pinapaiwas tayo dyan ng Panginoon. That is the only sin that you are also sinning to your body. They were made for the Lord. Your body was made for the Lord. And God